Good morning guys! It's our second day here in Edmonton. And kahapon nga napunta kami dun sa Galaxy Land sa West Edmonton Mall. At ngayon, nag-stay kami dito sa pinsan namin dito sa Edmonton. So, yan. Pagpasensya nyo na yung aking labi na sobrang dry ngayon dahil sobrang lamig. So, yung pinsan namin dito, sila yung lumipat from Toronto last year. Oh no, 2 years, almost magta 2 years na sila dito. This coming June yata or July. So, yun. So, dito sila bumili ng bahay. Dito sa may south part ng Edmonton. Maganda yung bahay na nakuha nila. Lane house siya, pero malaki siya. Tapos, may kasama ng garahe sa likod. Pakita ko sa inyo yung harap ng bahay nila. Dati wala pa yung mga bahay dyan. Ngayon ang dami ng natayong mga bahay. So, yun. Dati ano to, as in wala kahit isang bahay. Ngayon ang dami na, oh. I'm not sure. Lane house din yata itong mga to. Pero ang presyo ng mga bahay, tumaas na siya ng mga 40,000. So yan, nakahingi tayo ng permission para pakita yung bahay nila. Kasi ayoko naman basta na lang mag-video na walang permission. So ito yung bahay ng pinsan ng asawa ko. And dito to sa Edmonton. So ito yung pinaka nila, front entrance. Yan ang front entrance. Tapos ito yung lalagyanan ng mga coat. Maganda, organized sila talaga. Sa amin ang gulo. Yan. Diba? Kasi yan, merong malaking salamin dyan. May bench. Ay no, merong upuan para pag naglalagay ng sapatos. So, malaki yung front entrance din nila. Tapos, here na yung ano nila, yung sala. So, pinapanood namin yung Carino family. Ayan. Gusto ko tong part na to kasi parang ang ganda ng bintana nila kasi malaki yung bintana, oh. Parang buong bintana. Tsaka ang liwanag dito. Yung natural light, hindi mo na kailangan magbukas ng ilaw. So, ayan ang salas. Living room. Tapos dito naman yung kanilang kitchen. Nabili nila to parang siya spec home. Hindi na sila namili ng mga interior. So kung ano yung andito, galing sa builder na yun. So maganda actually yung mga napili ng builder. Pati ito, tingnan nyo to. Yung backsplash nila maganda siya. Gusto ko yung backsplash. Hindi masyadong maraming grout. Diba? Kasi malaki yung tile. Yun siya. Tapos, maraming cupboards. Tapos, meron din sila ditong island. So, ito yung pinaka-pantry nila. Pantry. Tapos, dito yung basement. Merong side entrance. Kaya, pwedeng paupahan to. Kung gusto nila. It's unfinished basement. Tapos ito yung kanilang dining. Malaki yung dining, ah. Yan. Tapos sa likod yung washroom. Tapos may another cabinet dito, mga coat din, dalawa. Sa harap at saka sa likod. Ito yung pinaka-washroom nila dito sa baba. Powder room. Tsaka gusto ko yung nila, yan, no? Modern na yung ano man tawag dito? Vent? Kalimutan ko ang tawag dyan. Basta yan. Modern na siya. Yung sa amin kasi luma pa yung kulay puti. Tapos nandito yung nila, pinto palabas ng garahe. Kasi nga, di ba mga lane homes, ang garahe is nasa labas. Ay, nasa labas. Nasa likod. So, ito yun. Yan yung pinaka-garahe nila. Tapos yung deck na yan, sila ang gumawa niyan. Imbis na ipagawa sa builder kasi mahal ang charge ng builder. Tapos mas maliit pa daw. Charge sa kanila 5,000. Tapos maliit lang, parang kalahati lang yata niyan. Pero sila gumawa, mas nakamura sila. Ayan. So from here, yan ang itsura ng bahay. So nabili nila itong bahay na to is 470,000. Kasama na yung mga taxes.
Tapos, kasama na rin ang lahat ng appliances. Nabili nila to last 2023. Tapos, ang isa pa palang gusto ko dito sa bahay nila. Yung ano nila, yung hagdanan, malapad siya. Ang lapad-lapad niya. Parang madali siyang mag-akyat ng mga gamit sa taas. Hindi ko na i-video yun sa taas. Ito na lang sa baba lang tayo. Kasi parang more for their privacy naman nila. So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo. If you guys planning to move here in Edmonton, medyo nagtataas na rin talaga yung presyo ng mga bahay dito. Katulad nga na nasabi ko kanina, yung bahay across the road. Parang katulad din ng presyo ng bahay. Parang pareho ng bahay nila, pero plus 40,000 ang itinaas. Or probably more. Yan. Tapos meron silang sinasabi dito, yung mga bahay dito sa Edmonton, yung sa taas ng garahe, parang isang maliit na apartment or bahay na rin. Kasi meron na siyang living room, meron na siyang mga washroom, may kwarto, lahat, yung parang bahay, ganun. Sa taas ng garahe. Meron silang mga dito na mga model na mga bahay na ganun yung binibuild. Pero additional yata yung parang additional 100,000 pag nag-ask ka na i-build yung ganun. Tapos pwede mong paupahan. I don't know kung makakahanap tayo ng show homes na ganun. Na merong parang extra kwarto sa garahe. Very curious din ako kasi wala pa akong nakitang ganun sa Calgary. So parang dito ko lang sa Edmonton narinig yun. So I'm not sure kung meron ganun sa Calgary. Dito sa community nila, meron ng 2 school. Dito elementary school, bagong-bago siya. Tsaka dito yung isang school nila. Ito yung isa Catholic school, tapos ito yung public school. So yan, makikita niyo yung mga bahay dito. Merong mga, mga lane homes. Tapos ito yung mga single house. Pamunta namin ngayon sa Edmonton Mall, magmamasyal lang doon. Guys, grabe dito. Ang temperature dito sa Alberta parang ano lang, ang bilis magbago ng isip. Parang jowa nyo lang. Bilis magbago ng isip. So kahapon, ang temperature dito sa Edmonton is nasa -25 nung umaga. -29 nga yata eh. Nung kumuha kami ng passport sa Red Deer is -29. Nung mga around 10 o'clock. Tapos sa mga gabi na -17. Tapos ngayon ang temperature dito sa Edmonton is -2. At sa Calgary, ang temperature is +4. Tapos this week, puro plus na siya. Plus yung temperature. Grabe. Ganun kabilis magbago. Overnight lang. Nagiging plus na yung temperature. Kaya, yan. Ganyan. Yung iba nagkaka-migraine dito sa Alberta dahil sa pabago-bagong mga temperature. Pero ako, happy ako kasi plus temperature na the next few days. So, at least natapos na ang cold snap. For 2 weeks yata nagganito, -25, -30 yung temperature. So, we're eating lunch here at Baba Gump Shrimp. Ito ang gusto ng kainin ni Andre. At ipapatry namin sa kanya ang crab for the first time. At ang shrimp na ilang beses na na-try. Let's go, babes! Ha? Huh? What? Surf and turf. Oh, meron na sila? Limited time. Oh, ayan yung favorite namin sa Florida, right? Gumbo. Dati wala sila niyan. Ngayon meron limited time offer lang. It's a big table. We get the big table. What? This is surprising. What is this sauce? So, ito yung, ano to? Parang ang konti ngayon. Parang yung dati mas madami. Ito pa itong kay Rich. Ano na to? Ang mahal nito. Huwag kayong order nito, guys. Jello. This is, ilang corn dogs, Michaela? How many? 4? Yan. 4. So, Andre will try crab for the very first time. First time talaga to. Pero maliit lang. Kasi first time niya. Just
a small piece. Isaw-saw natin. Small piece lang talaga siya. So, you have your EpiPen? Kailangan maging ready tayo. Ito ba yung EpiPen na hindi expired? So yeah. Andre, I'm scared. May hospital katapat ng mall, kaya malakas ang tawag. You like it? You like it? It really just tastes like shrimp. Maliit lang yung kinain niya, natatakot siya. Okay, next time na lang ulit. Yan. Jenny, a rich impersonation. Jenny. Ubos. Pero hindi ko siya masyadong na-enjoy. Honestly. For the price, no. Mas ma-okay pa sa cupping siguro. Tatapos lang namin mag-lunch sa Babagang. So, honest review lang. Ano? Ano sa tingin mo? Awesome. Really? No, that's not being honest. Sa Florida, masarap eh. Lalo na yung gumbo nila. Iba yung gumbo nila dito. I don't know why. No? Sa Florida, masarap. Tapos yung seafood boil nila, it's not worth the price. It's like $40. Tapos kakaunti lang yung shrimp, tsaka kakaunti lang yung snow crab nila, maalat pa. Parang nabibili mo lang sa Costco yung maalat na crab, na luto na. Tapos ang liit ng servings nila, honestly. Nagulat na ako eh. For $40, ganun lang yung servings nila. Tsaka in-order nito na ribs, napakaliit. Tsaka ilang perasong shrimp for $40. $38, grabe. We're watching Captain America with free popcorn. Free lang yan kasi dun sa coupon namin. We just finished watching Captain America. At 1/4 ng movie, tulog ako. Hindi talaga ako nakakapanood na ng buong movie na hindi natutulog. So ngayon yung mga bata, nasa-shopping na lang kasi yun yung gusto nilang gawin. So nag-iwalay-hiwalay na kami para makapag-shopping ng dalawang kong anak na babae. So si Andre ngayon, naghanap ng gusto niyang bilhin ng mga maliit na item lang naman. So yun lang ang gagawin namin sa winner kami maya-maya. Hanapin namin yung GameStop, napakalaki ng mall na to. Hindi namin kabisado. Ayun o. GameStop, ayan. You're doing it? Papa photo booth daw itong mga to. Korean style photo booth. Can I open the curtain? No? Ito lahat yung viral na ice cream na shape ng mango. Tapos meron din siyang peach. Marami silang selection dito ng mga ice cream. Dito sa TNT. Ayan o. Gusto kong bilhin kaya lang matutunan. $8.97 lang siya. Tatlo na siya. Yung tatlo yung laman niya. Ang dami niyang choices ng ice cream dito. Kung TNT na to malaki siya. Dito to sa loob ng Edmonton Mall. This is the chicken nuggets from Chick-fil-A. This mall. 5-piece for kids meal. It's $7.99. Kasama ang waffle fries. Ang liit, grabe. Pero masarap naman daw, sabi ng mga anak ko. Ito naman akin, Korean. Ayun na masarap. Babes, anong yung in-order mo? Poulet Rouge. Poulet Rouge. Dito yan. Masarap siya, in fairness. Healthier, right? Grilled? Yeah, grilled with 4 different types of sauce. Yeah, it's good. May kasamang guacamole. Ano yan? You get the choice of like 8 toppings. Quinoa. You get a base. Yeah. Protein. F21 is +8 right now. We're on the way home. Galing kami Edmonton. Bilis matunaw ng snow. Kita nyo. Wala nang masyadong snow dito.